tayo. Kasi kanina kung patuloy tayong magpapatalo, wala tayong magigain ngayon sa Panginoon. Kaya kita mo, kaya naman pala with yung may tinatawag na buhay, alive in Christ. So, simulan na natin ang continuation ng the victorious Christian life. Dito ko na tatapusin ito. Tatapusin natin ang ating series about sa victorious life. Sino gusto ba meron tayong victorious Christian life? Of course! Parang kanina, di ba? Kailangan din minsan ma-recall. Natin ulit na tayo pala itagumpay na binigay ng Panginoon. First John chapter 5. Diyan pa rin ang aking teksto dahil mahalaga na ang ating buhay sa Christian, malaman natin victorious. Sino ang victorious ngayon dito? Amen! Lahat tayo victorious! Alam niyo namatay ang Lord that we are victorious. Ngayon, tasahayaan natin na matalo lang tayo ni Satanas. Sino papayag dito na magpatalo kay Satanas? No. No, amen. Talo na ng kalaban. Imaginein mo, ang tatalo sa'yo, talunan. Tagumpay na tayo, panalo tayo dahil kay Kristo. Let's read. 1 John chapter 5, I'll begin reading in verse 4. Chapter 5, verse 4. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Tayo manalangin. Father in heaven, we pray that, Lord, let your Spirit be with us today. And Lord, captivate our mind, our spirit, our heart, our soul, our emotions, O God. Hayaan mo ang iyong Espiritu ang magturo sa amin. At Lord, i-remind mo kami na kung ano ang standing namin sa mundong ito. Ang sabi ni John, O God, na kami pala ay mananagumpay. We are a victorious Christian, O God, sa oras na ito. Kaya Lord, kanina alam namin, natalo na naman namin dahil may kagalakan. Pinipilit niya kami, Panginoon, matalo. Ngunit, ang aming Diyos ang nagbigay ng tagumpay sa amin. Ang Diyos namin ang siyang napako. Hindi lang siya namatay, kundi siya ay nabuhay. At yan ang tagumpay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Binigyan mo ang bawat isa ng tagumpay. Kapatid, nasa sa'yo na. It is your decision, victory or defeat. It's up to us. Kaya piliin mo kung anong dapat tagumpay. We give you all the glory, the praise, and honor. In Jesus' name, pray. Amen. So, the victorious children, tinatawag Christian life. For everyone born of God is victorious and overcomes the world. And this is the victory that has conquered and overcome the world. Our continuing persistent. Alam niyo yung kanina na parang sabi kanina, nagtutuloy. Basta nagtuloy tayo, pag nag-give up tayo, wala, talo. Tandaan mo yan. A faith in Jesus, the Son of God. Who is the one who is victorious and overcomes the world? It is the one who believes and recognizes the fact that Jesus is the Son of God. Sabi ni John sa kanyang sulat na napagtagumpayan. At ang aking intro, victory is in the trusting, na trying. Yung alam yung pinipilit na subukan. Pero ang tagumpay daw ay sa pananampalataya, pagtitiwala. Kaya mahalaga na nagtitiwala tayo. Alam nyo, pag tinitingnan ko nga kanilang praise and worship, kahit ng mga baguhan ng mga praise and worship, but still, may trust tayo sa Lord na tumawag sa bawat isa. Naniniwala ako na tagumpay ang bibigay. Parang kanina, tayo ay pinagtagumpay. The secret, what is the secret? Ano ba sikreto para maging tagumpay? Ayan, sasabihin ko na sa inyo. Siyempre, hindi na kayo iba sa akin. Sasabihin ko mga sikreto. The secret is that the indwelling Christ lives in the heart and life of each believer. Meaning to say, na ang tagumpay daw ang sikreto ng tagumpay ay sa pagpapapasok kay Kristo sa buhay natin, sa puso at sa buhay ng bawat mananampalataya. Na mahalaga na malaman natin na tagumpay ka, Che. Gigising Che, nakatulala kanina. May ganun pa. Ginagamit talaga. Ang sikreto, meron pa tatlo na pag-aaralan tayo about victorious Christian life. Una, tandaan natin nasa puso daw. The secret of victorious life, identification. Kailangan natin malaman kung sino tayo. Tama ba?
Imagine natin, naalala ko may tinuro dati si Grace dun sa atin. Kasama yun yung identification na yun eh. Dun sa tinatawag na tinuro niya. Mahalaga kung sino tayo. Sino dito ang tinatawag na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos? Exactly. Kapag tayo alam natin kung kanino, anak tayo, identification, yan ang kailangan natin na malaman. Pag binasa mo nga kanina yung ang ating text sa chapter 5, 1 John chapter 5, tingnan mo, basahin ko lang sa 1. Chapter 5, verse 1, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandang iniibig natin ang anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sabi niya, inaaring mga anak, identification. Sino daw? Tayo na mga anak ng Diyos. Una, isa sa mga tinatawag na sikreto ng pagiging mananagumpay ay ang identify, yung pagkakakilanlan kung sino tayo. I believe that the secret of victorious life is our identification with our Christ. Ang problema natin minsan, nakakalimutan natin kung sino tayo. Sino nakakaalala the prodigal son? Nagkaroon ng problema ang isa doon, yung bunso. Nakalimutan niya kung sino siya. Tama ba? Anong ginawa niyan? He forget na siya ay anak. At higit sa lahat, bunso siya. Anong kinalimutan niya? Kasi kinuha niya, i-recall natin kasi identification eh. Sinabi sa kapatid nung prodigal son, kami na yung mana ko. Kukunin ko at pumunta sa malayo, nilustay sa pamagitan ng mga babae, sa masasayang pamumuhay. At ano nangyari? Hanggang sa naghirap siya, anong nakalimutan niya kung sino siya. Di ba, pag nirecall natin ang storya, ayaw niyang bumalik, nahiya siya. Bakit? Nahiya na ako bumalik. Nakalimutan niya kung sino siya. Anong kinakain niya? Kahit yung pagkain ng baboy, gusto niyang kainin. Doon, ang pagkain niya masasarap. Anong sabi na naman niya? Babalik ako! Because what? Nakalimutan niya ang kanyang identification. Anong sabi niya? Babalik ako doon. At sasabihin ko, huwag mo na akong ariing anak. Ariin mo na ako na isang katulong. Kapatid, ganun tayo. Kapag hindi natin kilala kung sino ka. Ano pa? Ang identification natin. Sino na naman nakakaalala nung istorya ng yung sinabi ng Canaanite woman na, Lord, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Anong nangyari? Sabi niya, ano sabi ni Jesus sa kanya? Hinarap siya ni Jesus. Anong sabi? Ako'y naparito hindi sa mga tuta, kundi sa mga anak. Anong sabi ng ang galing ng babae? Lord, tunay nga po, hindi ako anak, pero para akong tuta na yung mga nalalaglag na mumo, karapatan ko na yun. Kapatid, hindi na tayo nandoon. Nung tinanggap mo si Kristo, hindi na yung mga onti lang na nalalaglag, kundi isang loaf na ang para sa'yo. We forget kung sino tayo. Kaya tayo natatalo eh. Nakalimutan natin kung sino tayo. Sino tayong yung binigyan ng tagumpay ng Lord. Sometimes, we forget. Ang bilis sa isang iglap. Talo na naman ako. Dami ko na naman iniisip. Isa sa mga sikreto, identification. In-identify na tayo ng Lord. Sinong naniniwala na si Kristo, ang linaw-linaw nung tinatawag na teksto. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino daw makaka-overcome? Ang naniniwala. Naniniwala ka ba? Yung identity mo that you are a victorious children of God. Hindi tayo talunan. Hindi tayo tinatawag na nobody. We are somebody. Hindi lang tayo, okay na yan, okay na to. Huwag ka doon mag-settle. Dahil ang Lord binibigay sa'yo the best. Ganun yun. Ako dati na mga past, mga previous mga experiences ko, akala ko nang dati sino ang talunan, natatalo. Pero anong sabi? Kung alam mo kung sino ang nagtagumpay, ang napagtagumpayan natin ng sanlibutan, mga anak ng Panginoon. Let's continue. I believe that. Galatians chapter 20 at 2:20. Sino nakakaalam ng identification, kailangan natin kung paano ito. Dito ko i-explain. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life
I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Anong identification ni Pablo dito sa tinatawag na Galatians? Anong una niya sinabi? Ako ay naipako na nakasama ni Kristo, identification. Ano pa? Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, pero nabubuhay ako para kay Kristo. At ang buhay na ito, ang buhay na ito, ngayon ay nabubuhay ako sa katawan, ako ngayon ay nabubuhay sa pananampalataya. Kanino? Ayun na naman. Kung sino nananampalataya sa Son of God. Ang unang identification, anong kailangan? Identification number 1 sa Galatians 2:20, identification with Christ's death. Sino naniniwala na nung namatay si Kristo, namatay na rin tayo? Exactly. Yung dati daw pagkatao, yung identification na dating Glenn, dating Aril, dating Yukari, yun ay patay na. Naipako na kay Kristo. Kapag alam mo yung identification na yun, nung napako na tayo, kaya nga't mapapansin mo, yung dati nating mga manginginom, mga dating pagkatao, nawala na, naipako na kasi kasama si Kristo. Tanda mo, namatay na tayo. Sino naniniwala na namatay ka na? Yung kasi dating pagkatao, dating Natalie, patay na yun. Pero di ba minsan bumubuhay. Yung dating ugali, lumalabas. Ibig sabihin, nabubuhay na naman siya. Pero tandaan mo, naipako na tayo nakasama ni Kristo. One of the identity, the secret of identity. Na, I died with Christ. Romans 6:6, we know that our old self, yung dati daw pagkatao, our human nature without the Holy Spirit, yung dati pa hindi pa tinatanggap si Kristo, ay patay na, was nailed to the cross. Kasama na naipako si Kristo ang ating dating Cheche, dating Natalie, dating Grace. Ayan yung mga naipako na nakasama ni Kristo. Lahat po tayo dito naipako na, huwag mong kakalimutan, naipako ka na. Ba't wala akong butas sa kamay? Kasi nga, kinuha na ni Kristo na dapat tayo ang ipapako. In other words, kasama niya tayo ipinako doon, pero hindi ka nasaktan. Binigay niya tayo ng kalayaan. Tagumpay ang ibinigay. Was nailed to the cross with Him in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Patay na ang dating pagkatao. Sino dito sa atin ang minsan na bumabalik pa't nabubuhay pa? Yung dating pagkatao. Be honest. Che? Yes. Bumabalik pa siya? Palagi o parang daytay, parang buhay na siya, doon siya naglalakad sa bahay niya. Bumabalik pa ba? Glenn, bumabalik pa dati. Yung dating Glenn. Yung Playboy. Dating yung bumabalik pa? O wala pa yung bago? Yan pa rin yung luma? Yan na yung bago kasi luma. Yung dating sexy. Yan mo na yun. So dati natin, identification tanda natin kasama tayo, I died. Sabihin natin, I died with Christ. Namatay na ako kasama si Kristo. Kaya bago na tayo nilalang. Pangalawa. Number 2, identification. Identification with Christ, resurrection. Nung tayo namatay na ipako, kasama rin tayo ni Jesus na nabuhay. Ito na ngayon ito na yung bagong buhay natin. We are resurrected. Ayun ang sabi niya, burial muna pala. Ano ba yun? Ba't mali ako? Burial. Identification with Christ, burial. I was buried with Him. In Romans 6:4, we have therefore been buried with Him through baptism into death, so that just as Christ was raised from the dead, through the glory and power of the Father, we too might walk habitually. Habitually. Notice about the word. Habitually in newness of life. Abandoning our old ways. Pero the question is, bakit bumabalik pa siya? Kung patay na. Of course, mga kapatid, because nandito pa rin tayo sa ating katawan na tinatawag na carnal body, ang nangyayari, bumabalik pa rin siya. Ang kahalagahan ng pakikinig ng salita at pagkakaroon ng quiet time, dun siya namamatay yung dating pagkatao. Bumabalik. Pero ang tanong,
Bakit pa nagpapatuloy pa siya? Mga una pa lang, parang bumabalik ka. Pero napapansin mo ngayon, parang yung dati nating buhay, ayan na. Tandaan natin ito, nakasama tayong nailibing, namatay, inilibing, nakasama ni Kristo. Kaya kailangan natin malaman. Ano ang pangatlo? Identification with Christ, resurrection. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sabihin natin, I rose with Christ. Tandaan mo yan. Yung una, I died with Christ. Pangalawa, I was buried with Him. Pangatlo, I rose with Christ. Namatay, nalibing, muling nabuhay. You are now a new creation. Kaya nga, di ba dati yung mga dating gusto natin uminom, mga dati nating buhay, nawawala na yun because we are already died on the cross, buried kasama ng Panginoon, at ngayon tayo ay muling nabuhay. Kaya Mama Yux, you are now a new creation. With Christ, of course. For if we have become one with Him, of course, Jesus Christ, permanently united in the likeness of His death, we will also certainly be one with Him and share fully in the likeness of His resurrection. In other words, ang gusto sabihin sa atin na kailangan ma-overcome natin dahil ang Diyos na napako, nalibing ng ikatlong araw, siya ay nabuhay at ngayon, siya ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Ama. Supposedly, ganun din tayo. The victory na binigay sa atin. Ang tanong, bakit ang tagumpay ay laging wala sa atin? Because number one, yung identity natin, hindi natin alam. Ang identity natin, ay kasi ito ang ano ng Japan. Being a Japanese, ito kasi, identity ko, Japanese ako eh. Kapatid, mali, wrong. Ang identity natin as a Christian, we are son of God, son and daughters of God. Kaya kailangan malaman natin yon. At higit sa lahat, I rose with Christ, muli na ako nabuhay. Kasama si Kristo. Pang-apat na identification. Identification with Christ present, triumphant life. Tayo daw ay triumphant. Tayo daw ay mananagumpay at victorious. Kasi si Kristo na napako, nilibing, nabuhay, at ngayon ay meron tagumpay na buhay, ay kailangan natin malaman. God's plan is to make known His secret to His people. Sikreto niya ito na only those who believe, only those who give their trust sa Panginoon, siya lang daw ito ang sikreto na magkakaroon tayo ng tagumpay na buhay. Sino dito talagang gusto akala kasi natin tagumpay, yung meron kang, ang standard, ang tagumpay na buhay, meron kang house and lot, meron kang mga na accomplishment sa buhay, meron kang kotse, meron kang magagandang yung pamilya mo buo. Yun ang akala natin victorious. But the victory na binigay ng Lord, hindi lang yun. Bonus lang yun. Ang tagumpay na sinasabi niya, kapag meron tayong mga problema, isa tayo sa nagbibigay ng binibigyan natin ng ibang tao ng pag-asa. Binibigyan natin ng because you are victorious. Binibigyan natin sila ng liwanag dahil meron kang liwanag. Ang problema, nasaan ang liwanag natin? Para magbigay sa iba. Para mag-share sa iba. Ito na pagtagumpayan ko to. Ito nagawa sa pamagitan ng Panginoon. Dati rin akong lugmok. Dati rin akong nakadapa. Pero binigyan ako. Nalaman ko, inireveal ng Lord. Sabi niya, God's plan is to make known His secret to His people. This rich and glorious secret which He has for all peoples. Actually, para sa lahat ito And the secret is that Christ is in you. Kaya nga lagi sinasabi, di ba ano sinasabi? Greater is He that is in me than who is in the world. Sikreto. Ba't hindi ka pwedeng matalo ng tao? Kasi yung nasa sayo, ang lakas. Hindi ikaw ang malakas, yung nasa sayo, ang malakas. Di ba kaya magkaiba? Anong tawag kay Manny Pacquiao? Anong binibitbit niya? No fear. Ang dala-dala natin, anong sinasabi ng Diyos? Fear not. Parehas ba? Magkaiba. Ang sinasabing no fear, walang kinatatakutan. Ang sinasabi namang fear not, huwag kang matatakot. Tama po ba? Ang dala ni Manny Pacquiao, no fear. Wala daw siyang takot. Pero tayo naman na may nagsasabi, huwag
kang matakot. Magkaiba yon pag sinabi yan. Kaya ito ang sikreto, mga kapatid. Huwag natin hayaan na kuhanin at nakawin ni Satan ang tagumpay. Because of our identification na kailangan. Ano yung unang identification? Kailangan malaman natin na tayo ay namatay. Nakasama si Kristo. Pangalawa, I was buried with Him. Tayo daw ay na yung burial natin. Parang ang pangit, Naiano ka na pala? Nailibig ka na? Pinaglamayan ka na? Ako natutuwa ako pag sinabing namatay na ako. Nakasama si Kristo. Ang ibang takot mamatay. Bakit? Hindi kasama si Kristo. Sino dito natatakot mamamatay? May natutulog kasi. Sino dito natatakot mamamatay? Kapatid, namatay ka na. Huwag sabihin mamatay ka na. Hoy, namatay na ako. Kasama si Kristo. Dapat, kasi identification yun eh. Kasama, totoo yun. Namatay, nilibing, nabuhay, ngayon, tagumpay. Sinong may gusto nun? Yung apat na identification, huwag natin kakalimutan. The secret, yung identification. Kailangan may share natin yan. Kaya ngayon, sinishare ko po sa inyo. Oo, we failed. Yes. Nagkakaroon tayo minsan. Di ba dito minsan pag nagawa ko na naman yung kasalanan. So, talo ka na. Tandaan mo itong kasabihan. Yung mga pangarap na hindi nakuha, tandaan mo to. Tandaan mo ilagay mo sa isip mo. That the end of the dream is not the end of the world. Ganyan ang Kristiyano, wala na, tapos na. Wala na. Sino nagsabi? The King has one more move. Yan ang Diyos natin. Lagi siyang may move. Hindi tulad natin, pag natalo, sabi ni Satan, wala ka na. Sabi mo sa kanya, sinungaling. Liar. Isampal mo yung mga salita ng Panginoon. Sabi ng, ano sasabihin mo? O Eugene, pag sinabi sa'yo ng kalaban, talunan ka. Ano yung sasagot mo? I'm victorious. Saan? Saan pamagitan ng? Sa pamagitan, saan ka nagtagumpay? So, kay Lord. Parang yung kanina, nagtagumpay ka. Oh, very good. Yan ang maganda. Natin? Yes. Kala ko, sabi ni Satan, dapat matatalo ka. Pero, ang sabi natin, ayan ang triumphant life na kailangan natin malaman. Ano ba yung pangalawa? Yung pangalawa, what is needed in a victorious life? Ano ba kailangan? Yield. Paano pag sinabing yield? Yung pag ikaw ay magpapasakop na sa Panginoon, ikaw ngayon siya na ngayon ng sa buhay, yield. If it is true that I am dead to sin, sabi nga, patay na tayo sa kasalanan with Christ, then there is only one thing for me to do, and that is to yield myself to God. The question is, una, kung alam mo yung identification mo, pangalawa, ano kailangan? Ano ba ang pangangailangan para sa tagumpay na buhay? Yield. Kailangan na tayo magpasakop sa Diyos. Ang tanong, nagpapasakop ba tayo sa Diyos? Kaya di tayo nagtatagumpay, hindi rin natin alam yung pangalawa, yung to yield with Christ. Kailangan natin malaman na tayo dapat ang Panginoon na ang may-ari. Kaya ang tanong sa inyo lagi pag meron tayong mga gawain, paano mo masasabi na ibinigay mo na ang iyong buhay sa Panginoon? Nasakop na ba tayo ng Diyos? O hanggang ngayon nasasakop pa rin tayo ni Satanas? Paano? Pag nagalit tayo, sino yung nakakasakop sa atin? Si Satan. Pag nagpatawad tayo, sino ang sumakop sa atin? Pag nagpatawad tayo, sinong nagpatawad tayo sa mga kasalanan ng mga nagkasala sa atin? Kanino tayo nagpasakop? Kay Lord. Kaya kailangan natin malaman kanino tayo nagpapasakop. Mga kapatid, pag meron tayong mga problema, saan tayo tumatakbo? Kanino tayo nagpapasakop? Kay money. Yan ang gusto natin. Kailangan ko nun para pag naging tagumpay ako, pag marami akong pera. Sino yung nakakaano na pag marami kang pera, you are victorious? Wag mong isipin yun. Kahit gano'n yung kalaking pera, kinain ka ng sakit, mauubos ang pera. Talo ka pa rin. Pag may sakit tayo, wala tayong pera, pero si Kristo ang nasa sa atin, tayo ay
mananagumpay. Dahil ang sakit, tatalunin ni Kristo. At yung katawan mo, if we are yielded with the Lord, ang katawan na yan, iingatan ng Diyos. Next. Romans 6:13, do not go on offering members of your body to sin as an instrument of wickedness, but offer ourselves to God in decisive act as those alive, raised from the dead to a new life. And you, members, all your abilities, sanctified, set apart as instrument of righteousness. Ayun yung word, yielded to God. Kaya lang, ang mga members ba ng katawan natin, mata natin, o isip natin, salita, yung mga salita, ang ating dila, ito ba'y surrendered, yielded to God? Ang katamay natin, pag hindi ba man lang natin mai-close na gano'n at manalangin. Pero pag pitik ng mga gano'n-gano'n ng cellphone, ang bilis natin. Ang mata natin, sa nakatutok? Madalas, cellphone, YouTube, Facebook, Instagram. Sabi niya, wag mong hahayaan na may offer ang mga parte ng katawan mo sa anumang tinatawag na kasalanan. Di ba? Sino ba yung nakakaalala, sabi ng Lord na yung pag ang mata mo, ang sanhi ng pagkakasala, ano sabi? Dukutin mo. Literally, no. Hindi niya sinabi yun. Ang sinasabi niya, kailangan yung mata mo, alisin mo doon sa sa bagay na kung saan ka nagkakasala. At kung daw ang kamay mo ang nagkakasala, putulin mo. Paano kung sundin mo ng literally? Putulin mo talaga para hindi pa rin, magkakasala ka pa rin. Pero ang sinasabi niya, yung kamay niya, kailangan may mo sa Panginoon para hindi na magkasala. Amen? Kaya ang mga katawan na yan, huwag natin hayaan maibigay sa kasalanan. Assume, new position by faith. Assume your new position by faith, alive from the dead. You are now living on a resurrection ground. On the victory side of the cross, sin and the world have no hold on you. Nagtataka nga naman ako. Kung tayo nga daw ay naipako, nabuhay muli, ang kasalanan daw at ang mundo, wala na itong kapangyarihan sa'yo. Don't fight sin. You can't. Ay, iba kasi hindi, kaya ko to. Kaya ko to kasalanan, pupunta ako doon, kaya ko yan. Maya-maya, ayan na, nakain na tayo ng kasalanan. Instead, yield to a more powerful force. Hindi yan yung Jedi. May the force be with you. Ang tinatawag na force na yan is the power of the Holy Spirit. The power of the resurrection of Christ. Kapag kapatid, alam mo, kaya di ba lagi natin sinasabi, dinideclare na si Kristo ay namatay. Pero tanda mo, kailangan nakalagay pa rin doon na siya ay nabuhay. Kasi sabi ni Pablo, kung ang Diyos natin sinasampalatayan, hindi siya nabuhay, kapatid, mag-uwian na tayo. Walang kwenta ito. Pero, namatay siya, ikatlong araw na buhay siya, therefore, ang tagumpay ay dapat nating isigaw sa mundo. Kaya na kailangan natin. Tandaan natin ito, alive from the dead. Kasi nga tayo, buhay na tayo. Kaya ang tawag sa atin, dati ng zombie. Sino mahilig sa zombie dito? Ngayon, hindi na tayo zombie. Tunay na tayo na buhay sa Panginoon. Tignan mo nga, Imaginein mo, ilang taon na yung dati nating buhay. Ngayon, hindi na yun tumatakbo na sa ating buhay. Kapatid, bago na tayong nilalang at nakakatuwa. Pangatlo, the choice of victorious life. Ito na ngayon. Victory or defeat. Choose. Anong pipiliin mo? Gusto ko yun. Gusto ko yun Glenn. Maniniwaan ka na, the choice of victorious life, kanino ba? Pipili ka, victory or defeat? As a Christian, I still have my own free will. Totoo. Meron ka pa rin. Kaya nga, gusto ng Lord, pipili ka Ilalatag niya lang sa'yo, Natalie, pili. Archie o Hiroo? Ay, mali. Sorry. Hindi pala yan. Paano sabing gano'n, Paano saan ng victory doon? Puro lahat defeat yun.
Victory. Tandaan natin ito, ang kagandahan sa Lord, di ba kayo natutuwa? Binigyan niya tayo na pwede ikaw ang magdesisyon, hindi siya. Pero tuturuan niya tayo ito. Pipiliin mo, alin dito. Hindi niya tayo isinet na parang alam niyo, parang computer na nakaprogram. Di ba? Yung ganun eh. Sa mag-asawa, parang akala natin, ang napili natin, nakaprogram. O, ito, ganito. O, ganyan lang. Hindi po ganun. Ang Lord, ganun din siya sa atin. Binigyan tayong free will. Ang kagandahan, alam mo, ang sinasabi nila, ang Diyos daw masyadong, may tao nagsasabi ng Diyos daw parang berdugo, masyadong mahigpit. Paano naging mahigpit? Kung meron kang free will, tama? Hindi siya mahigpit. Binigyan niya ka pa rin, paano ka magdidesisyon? It's your choice, defeat or victory. Kaya nga sabi niya, if I choose victory, I choose victory. I certainly may have it is a gift from the Lord. If I reject this gift of victory, I will continue to live a defeated Christian life. Nasa atin talaga. Paano ba ito? Paano ko may apply ito? Nagalit ka. Paano ngayon ang mangyayari? Pipiliin mo magpatuloy ka magalit? O piliin mo na kagad, huwag ka na magalit. Hindi, magpatawad ka. Kapatid, you are victorious. Victory yun. Kahit talo ka, kapatid, pag pinili mo ang sinasabi ng Diyos, hindi ka pwedeng matalo. Ikaw pa rin ay panalo. Di ba? Minsan lang iba, ayoko magpatawad. Bakit? Para akong tinalo kasi sa ginawa niyang ganun, papatawarin ko siya? Hindi pa pwede. Kailangan tumabla ko. Pero ang sinasabi ng Lord, forgive. Talo ako? Hindi. Hindi ka talo. Panalo ka. Dun sa antas na mataas. Ang iba kasi, pag alam mo, may umaway, awayin mo rin. Pag ginawan ka ng ganito, gantihan mo din. Para tumabla ka, parehas kayo. Di ba sa mag-asawa, kunyari ang isang mag-asawa, nagkasalay isa, gumanti ka. Parehas na kayo. Pero kung ang isa, di ba, let's say, nagloko yung isa, ikaw ngayon sinasabi ng mundo, gawin mo rin para maramdaman niya. Ikaw ngayon, sinasabi ng Lord, wag mong gawin, wag mong gantihan, hayaan mo siya. Lord, talo ako. Hindi ka talo. Panalo ka. Bakit? Hindi kayo parehas. Ang iba kasi, gumawa ng kalokohan. Gumawa ka rin. Ano sabi ng Lord? O, di parehas ko na kayong papaluin. Gumawa yung isa, hindi ka gumawa. Isa lang ang papaluin ng Lord, yung gumawa. Ikaw na hindi gumawa, absuelto ka sa Lord. Sabi ng Lord, yan ang anak ko. Gumawa ka ng kasalanan. Sabi ni Satan, ayan ang anak ko. Gumawa ka na, hindi mo patawad. Sabi ni Satan, yan ang anak ko. Napatawad mo. Sabi naman ng Lord, yan ang anak ko. Piliin mo. Choose victory or defeat. Righteousness. Kaya nga, di ba, mayroon lagi sinasabi, angelic o demonic. Sino tayo doon? Dominic Ochoa. Tsaka si Angelica Mapanganiban. Choose. Kaya kapatid, sino madalas dito nakakapag-pili ng defeat? Sa mag-asawa, sino yung magpapatawad? Kung sino lagi nagpapatawad, kapatid, congratulations. You are victorious. Kasi tingnan mo sabi ng Lord, sa mga salita niya, do not avenge. Vengeance is mine. Ngayon, sinabi niya, huwag kang gaganti Mayroon pa sinabi ng Lord. Ang sabi ng Lord, I will fight for you. Just keep your mouth shut. Huwag kang magsalita. Ako lalaban. Ngayon, nag-away kayo. Nagsalita ka ngayon ng masakit. Nagmura ka. Minura mo. Binigyan mo ng masakit na salita. Sabi mo, Lord, kasi siya Lord, pagalitan mo nga. Siya kasi sabi ng Lord, hindi ko na siya papagalitan. Dalawa na kayo ang pagagalitan ko. Kasi inalaw mo You are now defeated. Kasi inalaw mo si Satan na mag-rule sa atin. Ang sinasabi ng Lord lagi, love, forgive. Kaya, Cheche, pag nagkaano si Mark, lagi mo forgive. Kahit nagkakalat siya sa bahay, forgive. Ganun talaga. I-apply natin ito. Kaya sabi ni Mark, Che, Ate Che, victorious tayo. Wrong application. Kaya mga kapatid, the choice of victorious life, nasa sa atin. Ang ganda. Ako natutuwa ako nung nalaman ko meron tayong free will. Sino natutuwan meron kang free will? Ang buti ng Diyos. Kahit siya tinatawag, pag sinabi mong sovereign, walang makapag-uutos. Walang pwedeng magdikta sa kanya. Pero ang kagandahan, ang free will inilagay sa'yo. Ang mga anghel, wala silang free will.
Kaya kita mo, kapag umawanay sila, parusa kagad. Tayo kaya, ilang beses tayo ilang beses tayo umawanay sa kagustuhan ng Diyos? Hindi tayo napaparan dahil yun ang pag-ibig ng Diyos. Ang gusto niya matuto tayo. At pag natuto na tayo, well done, anak. Yan ang gusto ko sa'yo. Kaya yan ang gusto ko. Ipipiliin ang tama. Kagandahan, tama po ba? At next, wala na ba? Tapos na ba? Ayan, Romans 6:16. Do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do His will, you are the slave of the one whom you obey. Kaya kita mo, sino bang ino-obey natin? Either slaves of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. Right standing with God. Kaya kapatid, alam mo lang, sa being a Christian, parang akala talo tayo, hindi. No. Tayo ay laging tagumpay. The choice then is to whom will I surrender myself and my members? Kanino ba? Ayan ang tanong. Yung mga miyembro ng katawan natin, ang mata natin, kanino nakasuko? Cellphone. Ayan ang tanong, kanino mo ibibigay o isusuko ang sarili mo? Ang mga miyembro ng mga katawan mo, ang mata mo, ang tenga mo, ang isip mo, saan? Sa mga problema, sa mga worries, kanino? Kaya nga, di ba lagi tinatanong, di ba sabi kanina, totoo yun eh. Yung maliit, lagyan mo ng magnifying glass. Di ba lumalaki? Kasi yun na nga yung word, to magnify, na ma-magnify. Ang liit-liit, pero lumalaki. Di ba? Yun lang, tingnan mo sa magnifying glass. Di ba? Lumalaki siya. Ang problema, ganun lang. Sinliit lang na langgam. Pero ang ginagawa ni Satan, tingnan mo, ang laki na ng problema mo. Ang laki na ng babayaran mo. Kung ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa, tapos ibabaon niya lang tayo sa utang, kapatid, I don't think so. Kung pinalaya niya tayo sa anumang kasalanan, ano pa kaya sa pagkakautang? Ano ba naman? Ganun ang dapat identity natin. We know that God, kung sa kasalanan pinalaya niya tayo, ano pa kaya sa pagkakautang? Lord, meron na ako akong cancer. Kung ang salvation binigay sa'yo, ano pa kayang kagalingan sa yung cancer? Lahat yung tinapos ng Diyos. Kaya tayo ngayon, Victor, ang ganito nga daw yun eh. Sino nakakaalam sa salita ng Lord sa 2 Chronicles 20:15? Anong sabi niya? The battle is not yours, but God. May lalaban, sabi ni Satan, halika, laban tayo. Di ba malakas ka? Sabi mo, hindi ako lalaban sa'yo. Takot ka, hindi ako lalaban. Bakit ako lalaban kung tinalo ka na nang lumaban sa'yo ang aking Diyos? Kaya tayo nasa mundo para to enjoy the victory of God na binigay sa'yo. Kaya dapat lagi tayong tagumpay, masaya. Nagbibigay tayo, ang tagumpay po na tao, nagbibigay ng kasiyahan sa tao. Nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay siya ng inaano niya ng encouragement ang bawat isa. Pero tayo, ano bang binibigay natin? Dinidiscourage ba natin? Or ina-uplift pa natin? Kapatid, victorious children of God tayo. Pag nagbibigay tayo lagi ng encouragement sa bawat isa. Bigyan niyo naman ako ng encouragement. Lagi na lang ako nag-i-encourage sa inyo. Yung mga simpleng yung mga sweet nothings. Pastor, ang pogi-pogi mo ngayon. Ganun. Mahirap ba sabihin? Mahirap nga. Ayun! Para naman nang-iinsulto. Para sinabihan niyo aso. Pero the choice then is to whom you will surrender. Sa maghapon, kanino yung nasusurrender ang mata? Alam mo, minsan ganun eh. Minsan nanonood ako ng TV, Zuto, magugulat ako mamaya, sabihin ko, ay, nakakahiya. Babasa naman ako. Kaya, alam mo, hindi naman siya talaga, Lord, na maghapon natin. Anong oras natin maghapon nasusunog ang ating, alam niyo yung oras? Saan? Doon daw tayo. Yun daw nasusurrender natin ang buhay natin. Next, tapos na ba, Miss, ang aking conclusion? Talagang, tandaan mo to, ang tagumpay, wala yan. Hindi mo yung makukuha kahit kanina. Dito lang yan. Sa Zechariah 4:6, ano sabi niyan? Then he replied, this is the word of the Lord spoke to Zerubbabel. You won't succeed by might or by power, but by my spirit, says the Lord. Which is true. Ano man sabi nun? Di ba parang nahirapan tayo sa mga bagay?
Paano daw natin mapagtatagumpayan? Dahil ang sabi ng Lord sa Zechariah na ang tagumpay ay makukuha lamang sa pamagitan ng aking Espiritu. Kaya tayo nagtatagumpay because of the Holy Spirit. Yun ang gumagawa. Kaya yung mga bagay, sino dito minsan laging meron tayong conviction? Gagawa ka ng kasalanan, gusto mong gumawa ng kasalanan, pero may biglang magsasalita sa'yo na, wag. May gumaganon eh. Kasi the Holy Spirit does it. Victory can only be ours as we obey all the commands of the Spirit to us. Personally, by the only time that you can live the victorious life is now. Begin now. It's your choice. Amen? Kaya kapatid, tandaan mo, it's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Ganun din ang in-apply ko. Yung application. I-apply mo yung Espiritu na nasa sayo. Itong gusto kong sabihin sa'yo, kapatid. Alam mo bang napakalakas ng nasa sayo? Kung alam mo lang. Kaya hindi tayo pwede maging lugmok. Kaya nga, malakas ang binigay sa'yo para pag may taong mahina, pwede mong bigyan. Let's say, paano mo nasabi yan na Nate? Ang lakas na nasa sa akin. Nakita niyo yung tao na parang ang payat-payat, tapos hirap na hirap bumuhat ng barbell, okay, may binubuhat na hirapan. Ikaw naman to may lakas, tinulungan mo at binuhat mo. Ganon tayo na binigyan ka ng Diyos ng lakas. Parang ibang nanghihina, bigyan natin sila ng tulong para yung kalakasan na i-apply natin dun sa iba. Ang problema, binigyan ka na ng kalakasan, hindi natin na-apply sa iba. Sumisingaw yung lakas. Sayang po, mga kapatid. Binigyan ka ng lakas. So meaning si Cheche, malakas si Cheche. Ako naniniwala ako malakas si Cheche. Sino naniniwala malakas si Cheche? Ako naniniwala ako malakas si Cheche. Kasi kahit maliit ang tao, pag binigyan na napakalakas, alam mo daw pala, ang Lord pala nandiyan lang sa'yo. Gisingin mo yung tinatawag na kapangyarihan ng Diyos at malalaman mo kung sino ang nasa sa'yo. Tandaan mo in 1 John 4:4 that greater is He that is in me than who is in the world. Hindi ka malakas. Ang nasa sa'yo ang malalakas na si Kristo. Victory or defeat, choice mo yan. Malungkot o maging masaya, choice mo yan. Nasa sayo. Pero ang tagumpay, regalo na yan na nasa sayo. Gamitin mo, kapatid, ang tagumpay ay nasa sayo. Kaya laging natin sasabihin, umaga pa lang, I am a victorious children of God. I am a victorious child of God. Mga nag-aaral po, bago kayo mag-exam, Lord, I pray, victory ito. Nakita mo ngayon bagsak. Paano ako ngayon magiging victory? Sabi ng Lord, anak, nag-review ka ba? Himala ang hinahanap mo. Kailangan siyempre naman, di ba? Sabi nga, ang kailangan, pag kumilos tayo, faith, action. Faith, action. Ang ginagawa ng iba, faith. Nasaan yung action? Talagang, mawawala. Kailangan po yun. Dalawa yun. Faith, action, faith, action. Para makarating ka dun sa pupuntahan mo. Kaya mga kapatid, umaga pa lang, i-claim na natin, I am a victorious child of God. Amen? Mga victorious tayo. Kaya lang yung mukha, saan tayo nakakita ng tagumpay na yung mukha lagi malungkot? Maniniwala ba kayo na tagumpay siya? Hindi, di ba? Ang tagumpay lagi, parang nanalo sa loto. Ganun ang mukha. Yung ngiting, di ba parang last week, yung ngiti na yung pinakita ni Nat. Natalilito yung ngiti na yun. Wala dito wala dito kasi yung ginawa ng Kaya mahirap talaga. Kaya kapatid, it's about time. Choice, defeat, or victory. Tandaan mo to, the life and death is in the power of tongue. Declare it. Kailangan, ano sabi niya kanina? Now, hindi bukas. Ngayon, the victorious Christian life, kailangan natin, ang sikreto, sinabi na sa inyo, nasa sa inyo na po yun. Amen po ba? Tayo lahat tumayo, manalangin tayo sa Panginoon. Amen! Salamat, Panginoon, sa